So, siguro hindi niya ito habit dati. Pero ngayon, sinusubukan niya ng ito na yung maging nakasanayang gawin. Sinusubukan niya na maging parte na ito ng sistema niya sa araw-araw po kung kakain siya. Na pagkatapos talagang kumain, kung ano man yung ginamit niyang utensil, talagang ililigpit niya na ito agad. Hindi na itatambay. So ito ay nasa proseso pa lang ng pag-apply o paggawa ng action para maging parte na ng habit, para maging kaugalian o maging kasanayan na ng ating person. Pero nasa proseso pa lang. Okay? Nasa proseso pa lang siya. So, mula sa hindi paggawa, nandito ngayon tayo sa stage kung saan sinusubukan na niya itong gawin po para maging palagiang action na, maging kagawian. Okay? Yun yung Tagalog natin sa word na habit, para maging kagawian na ng ating person, para makasanayan niya na. Okay? Pero syempre, bago maging sanay, bago maging gawi natin, kailangan muna nating insayuhin. Okay? Kailangan muna nating dahan-dahang isama sa routine. So, yun lang naman po. Right. That's your 3 examples para sa Yonishimas pattern. Okay, thank you po sa ating mga participants. Last one natin, no, with Sir Dehan. Okay. Any questions po ba sa Yonishimas? May tanong? Tanong po? Clarification? None po. Okay, sige po. Kung wala na tayong tanong, okay, para po dito, then, okay, sige. We're going for the next one. Okay, last example nga, no, ito yung sabi natin. Okay, last pattern is the pattern is used to make it extra polite. Okay, so next one natin, you got your adjective na nagiging adverb. So, yan na naman yung term natin, no? Okay, so again po, minasan, ano ba yung pinagkaiba po ng pagiging adjective at ng pagiging adverb sa isa't isa? Yun na naman yung panibago nating kaso dito, no? Minasan. Okay? So, yung adjective po, ito yung i-adjective at na-adjective ninyo na ginagamit natin para masabi yung kalidad or description ng isang tao, bagay, hayop, lugar, o pangyayari. So, ganun siya. Okay, again. Sorry. Okay. So, ganun po siya minasan para sa inyong format. So, pag sinabi mong maganda, yun yung quality, maganda. Pag sinabi mong matibay, yun pa rin, yung quality niya, matibay. Pag sinabi mong marupok, okay, quality niya pa rin, marupok. So, yung mga salitang ito, mga adjective natin po, sa Tagalog, ganun din yung function. Kapag sinabi mong durable, English ng matibay. Pag sinabi mong, yun nga, weak, mahina, or ano sa natin, marupok, ayan. Pero, adjective pa rin yung category. Ganon din yung version nito sa Japanese. Yung jobu, para sa matibay, para sa durable, at yung ating yuwai, para sa weak. Example natin po. Yung mga adjective na yan po ay nagiging pang-abay o itong adverb natin. So, adverb English. Pang-abay ito pagdating sa Filipino natin. Kung sino pa mang nakakaalala ng lesson ninyo sa Filipino po minasan, okay, nakakatulong po ito, no, para po sa terms na ginagamit din natin para matuto tayo ng isa pang language. Okay, sa Japanese naman yung term natin for adverb is fukushi. Okay, mula sa adjective keiyoshi, we got adverb fukushi. So, yung pinagkaiba na lang. Okay, na-translate na natin yan. Anong tawag-tawag natin po, no, sa bawat version. Pag sinabi nating adverb, pag sinabi nating pang-abay, minasan, yung adjective ay ginagamit na natin hindi na lang bilang pang-describe o pang-bigay ng quality doon sa tao, bagay, hayop, lugar. This time, ginagamit na ito para po sa action.
Action na po yung dinedescribe ng adverb. So, verb na yan. Pinapasahin natin, no? Adjective, ad. Adverb, kasi sa kanya na ginagamit yung words natin sa verb na. So, para siyang adjective na para sa verb. So, kung sinabi mo slow, mabagal, pero pag sinabi mong slowly, then yung action yung tinutukoy mo. Na, he walks slowly. Tagalog natin, mabagal siyang naglalakad. So, hindi yung tao, literal, yung tinutukoy natin na mabagal, kundi yung paraan niya ng paglakad o ng paggawa ng action ng paglalakad. So, sa English, nagiging li ito po. So, we have quick, quickly, slow, slowly, bright, brightly, sad, sadly. Ganun ba? Yung may li po, minasan. Kaya yun naman yung itsura niya pagdating sa English na sign. Okay, sa ating Tagalog, naglalagay tayo ng nang. Yung nang na ano, ano po, N-A-N-G, yung spelling. So, naglakad ng mabagal. Tumakbo ng mabilis. So, yun naman yung version natin sa Tagalog. Okay, nagnanang tayo po, minasan. Okay? Sabihin natin, nagluto ng madalian. So, something like that. Okay? So, ayong dinedescribe natin, action na po. Okay? So, pag adjective lang, sinasabi natin kung ano yung tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Pag adverb, sinasabi natin kung ano yung verb sa kanyang quality. So, naglakad ng mabagal. Nagluto ng madalian. Okay, nagsulat ng mabilis. Okay, nagbasa ng tahimik. So, this time, yung mga adjective ay ginamit para sabihin kung paano ginawa yung action. Paano ginawa yung pagbabasa? Tahimik. Nagbasa ng tahimik. Paano ginawa yung pagluluto? Madalian. Nagluto ng madalian. Paano ginawa yung paglalakad? Naglakad ng mabilis. So, yun yung adjective po natin na ginamit na po this time bilang adverb. Kung action na yung tinutukoy ninyo. Kilos na yung tinutukoy ninyong mabilis, yung kilos na yung tinutukoy ninyong tahimik, action na yung sinasabi ninyong mabagal, ganun. Okay, so that's your adverb po, pang-abay sa Tagalog. Fushi sa Japanese. Na again, ang tinutukoy po ay yung mismong action na this time. So, definitely, may dalawa tayong version po ng paggawa nito. Yung e-adjective. Okay, asa nakikita nyo dyan, ang ginawa po, ika-cancel pa rin. Ika-cancel, tatanggalin yung e ng e-adjective at dudugtungan ninyo ng ku. So, kung tayo nagnanang, naglakad ng mabilis, kumain ng maingay, gano'n. Kasi maingay na kumain. Kaya ano ba, bruskong kumain. Anyway, so nang tayo sa Tagalog most of the time. English, yung li natin. Okay? Kumain, he ate hungrily. Ganun. He walked slowly. Yung li naman ito sa ating English. Tagalog ng Japanese, para sa e-adjective, ku, yung nilalagay natin. Always naman yan sa inyong e-adjective. Palagi po. Cancel e, then mag-add ka ng kung anong kailangan. So, cancel e, change it into ku para sa adverb na version. Samantalang para sa inyong na-adjective, okay, magdagdag ka lang ng na. Okay, magdagdag ka lang ng ni pagkatapos ng na-adjective ninyo. So, na-adjective, genki.
Genki ni. Tapos, yung verb. Genki ni aisatsu shimasu. I will greet the person cheerfully. Sample lang. Okay? Masigla. Okay? Okay, masigla yung genki natin. So, babatiin ko ng masigla ang tao. I will greet that person cheerfully. Okay, genki ni aisatsu shimasu. Sa Japanese. So, genki na adjective, lagyan nyo lang ng ni, genki ni. Then, yung verb ninyo. Okay. So, yun lang naman yung dalawang pattern natin since dalawa yung adjective force. So, i-adjective, again, recap, cancel i, change to ku, sunod na nakikita ninyo dito po. Samantalang yung na-adjective, ni lang yung kailangan niya. Nasubukan natin ito sa inyong pattern. Nandyan siya, no? Okay, naka-blue. Okay, you have your na-adjective, ito siya, syempre. At dahil yan sa paggamit ng ni natin dito. Kasi yun yung pattern ng na-adjective. Alright. Now, let's try this one. Ay, sino bang, baka may mag-volunteer na po this time po. Who would like to try po with this example? Gusto bang sumubok? Okay, nag-volunteer na nauna si Miss Karain. Okay, sige po. Next po tayo kay Miss Michelle sa second example since nag-volunteer din siya. Sige po. Bakang get. Bakang get. Hindi ko alam. Konbanwa sensei. Halimbawa po. Biro-san wa jousu ni basikoto boru ga dekimasu ka? Sa English po, is Mr. Bill good at playing basketball? Okay, pwede siya, pwede. Pero good at playing basketball ni Jozo. Jozo ni, yung sabi natin, Jozo ni. Tsaka dekimasu is can. Okay. Is Mr. Bill good at is Mr. Bill good at dekimasu? Able to do, or is Mr. Bill good at wait lang po. Okay, right. Is Mr. Bill good at is Mr. Bill good at doing basketball? Dekimasu po tayo po. Dekimasu is can. Hindi po ito do sa ating Kan. Okay, the others could also try po. Subukan din ng iba po minasad. Pero syempre, si Miss Karin muna po yung pakinggan natin. The others can try to experiment no sa kanilang translation. Subukan natin po paano ito siya. Okay, practice din po yung iba natin mga kasama. Mr. Bill, can Mr. Bill? Guys, Mr. Bill. Can Mr. Bill? Ano pang ibang See? Kung may mag-aagaw sa'yo. Can Mr. Bill
Can Mr. Bill Okay. Can Mr. Bill? Anong susunod po? Can Mr. Bill Can Mr. Bill do basketball well? Tanggalin niyo po yung do po. Ano, since basketball is the game, ano po yung pwedeng word natin? Play. Play. Okay lang po yung play. Oh, yes Can po. Mr. Bill play? Ano nga yung sabi ko? Can Mr. Bill play basketball well? Ayan, that's it po. Okay. Okay, good job. Ay. Okay, pwede po, pwede. Laban. Okay, pwede tayo doon. Okay, there you go. Tadadadan. Okay. Okay, nice work. Alright, Tagalogin natin po. Okay, go ahead. Magaling bang maglaro ng basketball si Mr. Bill? Dapat po yung can natin po. Ay. Ay, wait lang. Wait lang po. Pag sobrang init, baka ma-dehydrate si Bunso. Para ease dehydration, mag-stock sa bahay ng Viva Life. Pili prescribed, delicious flavors. Like, marunong bang maglaro ng basketball si Mr. Bill? Dapat po yung can. Use Sunsilk Anti-Dandruff, a 2-in-1 solution with tea tree oil and aloe vera to remove dandruff para healthy hair. Gusto pa ba akong maging maganda dahil dandruff na healthy smooth hair pa with Sunsilk. Para laban rin sa pagmati, bigyan siya ng Banyan Fruits Bargain Preschool 3 Plus. Wait lang po. Clear Shield at boosted with 20% more calcium at lysine. Tulong para batang may lakas, laban ready sa paglaki. Pinachik ang kamay ni Mami. Kasama sa amin. Tumadaan ng tubig ko. Dito, mas nakakahinga na po ako. At dito, nababawasan ko ang sakit ng ulo. Hindi. Kasi ang dating Enervon, Hello po, Mr. Ray. Wait lang po, Sensei. Wait lang po. Dahil, Kari, hindi po ba marunong yun? Or maaari? Saan po yung can natin po? Yung can talaga. Marunong ba? Sure, but what is getting coffee? Dapat may sobrang sarap ka kape, oh. Sobrang sarap ng coffee. Ano po, ano po ito siya? Galing po ito pa rin sa inyong lesson 27, application sa inyong editor. Yung potential form ng verb. Ice Cool with 72 hours active shielded super cool lid for all day protection, even in extreme heat. Get not just any protection, but Ice Cool protection. Use Rexona Ice Cool. Mag-new and improved
Magaling mo. Pero is ikaw Ariel School Stage Challenge. Ang mga bata magaling sa pagmantsa. Hindi ito kaya. Ariel! With FedEx, hindi ka sa magiging mantsa. Ready for it? To dream the impossible dream. Ano po ito na Ano po? This is my quest to follow the star. Ito po, Sensei. Makapaglaro ba si Bill? Ay. Malapit na. Malapit na. Makapaglaro ba si Bill ng... Hindi naman nakapaglaro. Past tense siyang nakapaglaro po. Parang sinasabi mo na-experience niya na. Pag sinabi natin nakapaglaro, di ba, ibig sabihin niya na-experience ng maglaro. Hindi po experience yung pattern natin, of course. Makakapaglaro ba si Bill ng... Lapit na, malapit na. Lapit na talaga. Nakakapaglaro. Okay, nakakapaglaro. Yun na yun. Lapit na. Makakapaglaro ba si Bill ng magaling sa basketball? Nang magaling. Okay. Try the word mahusay. Makakapaglaro ba ng mahusay si Bill ng basketball? Hindi naman Sa basket. Sabihin mo nakaka po. Nakakapaglaro ba si Bill ng mahusay sa basketball? Nakaka is your po. Thank you. Yeah. Thank you. That's it. That's it po, minasan, no? Kapag talagang kayo yung nakagawa ng sentence, kayo yung nakabuo ng sentence on your own, iba yung feeling po talaga, minasan eh. Okay? Iba yung feeling natin kasi achievement ito na nagawa natin po, no, ng tayo lang yung sentence natin. Of course, syempre, kailangan lang ng konting pasensya, kailangan lang talaga ng, sabihin natin, konting tulak. Tulak in a sense na i-push natin kahit nalilito na. I-push natin po kahit na hindi na natin alam kung anong gagamitin eksakto na mga words. Pero kapag nagawa natin, sabihin natin na break natin yung code ng tayo lang, iba yung pakiramdam eh. Kasi parang natuto tayo doon. Kumbaga, kung paano natin ginawa ito, maaalala nyo ito every time kapag may bago kayong susubukan na sentence. Ano ba ito ginawa ko last time? Inano ko lang yun eh. Yung ganyan na experience ba? So we always do that kapag nakaka-encounter tayo ng mga similar na experience. Na kung ano yung napagdaanan dati, bumabalik tayo doon at sinusubukan nating i-apply ito sa bagong experience, kumbaga. So, kaya nga po, maigi sana kung tayo mismo yung makakadiskubre para sa ating sarili at magawa po itong sinasabi nating experience. Kasi may reference tayo na tayo mismo po yung may akda. So, that's a good one po. Congratulations po, Miss Karen. They were good. So, translation natin, no, would be something similar. Okay? Mahusay bang nakakapaglaro ng basketball si Bill? Si Bill ba ay nakakapaglaro ng mahusay ng basketball? Pwede natin sabihin ng ganun din. So, yung tinutukoy natin po ay yung paglalaro ni Bill, yung action niya, no, ng paglalaro ng basketball. Yung tinatanong natin dito, kung nagagawa ba niya itong mahusay na paglalaro sa basketball. So, nagiging translation natin, okay, can Bill play basketball well sa English? Or kung sa Tagalog natin, mahusay bang nakakapaglaro? Nakakapaglaro ba ng mahusay ng basketball itong si Bill? So, yung paglalaro ni Bill dito ay hindi lang simpleng paglalaro ng basketball. Dahil tinukoy natin specifically kung nagagawa ba ito ni Bill ng may galing,
Nagagawa ba ni Bill yung paglalaro ng may husay sa kanyang paggawa? So, ito yung concern ng person natin. Kasi para sa kanya, hindi enough na marunong ka lang maglaro. Hindi sapat na marunong ka lang ng pagbabasketball. Dahil yung hinahanap ng person, according sa sentence, ay yung paglalaro po na mayroong husay, mayroong galing sa paggawa nito. So, kaya nga, yung tanong niya, nakakapaglaro ba ng mahusay? Mahusay bang nakakapaglaro? Bali-balik rin natin yung Tagalog, no? Posible siya. Mahusay bang nakakapaglaro si Bill? Nakakapaglaro ba ng mahusay sa basketball si Bill? So, hindi lang nagtatanong kung naglalaro ba, but naglalaro ba ng may husay, ng may galing itong ating person. So, ito yung ginamit nating pang-abay o yung ginamit natin po para i-describe kung anong status o anong level ng laro yung tinutukoy natin. At para sa speaker, ito ay paglalaro ng mahusay nga. At nagagawa nga ba daw ito ni Bill? Yun lang. Okay, thank you so much po, Miss Karine. Good job po, no, sa ating translation. Okay, so isa pang, okay, practice natin po. Isa na namang na-adjective, okay, kantan, okay, kantan. Okay, then we got particle ni. So, na-adjective, kantan. Ito yun, na-adjective, kantan. And then, particle ni, particle ni. So, ganun lang sa pagsunod ng pattern. Okay, alright. Next person natin po. Isubukan natin next, si Miss Michelle. Sige po. Jai-san wa kantan ni shiken ni wakushimashita. Wait lang po, one more time. Ayusin, medyo nag-cut po yung call natin, nag-cut po yung audio. Ayusin lang po natin po. Jai-san wa kantan ni shiken ni wakushimashita. Okay, ayan, mas malinaw na siya. Okay, sige po. Yung translation natin para sa nasabing sentence. In English po, Jai passed the exam easy. So, sa paanong paraan siya nakapasa po sa exam? Dali. That's it. So, i-describe natin, no, yung pagpasa ni Jai. So, yung pagpasa ni Jai ay, according sa sentence po, ang sagot natin would be, kamusta po yung pagpasa ni Jai? Sa paanong paraan siya nakapasa, in other words? Easily, ma'am. In Tagalog, ibig sabihin, hello? Daw po. In Tagalog, ibig sabihin po ay, Madaling naipasa. Okay, sige. One more time. Translation ng English natin. Since may English tayo, no? Okay, I think you're good with that one. Sige po. Jai passed the exam easily. Okay, that's it. Tagalogin natin. Madaling naipasa ni Jai ang pagsusunod. Okay, that's it. Ang pagsusulit o itong exam. Okay. So, again po, sa paanong paraan ipinasa ni Jai yung nasabing exam? Madali po. Madali lang niyang nagawa itong pagpasa. Sabi ng sentence yan, Okay, sabi ng sentence, itong action ng pagpasa sa exam ay madali lang daw na nagawa ni Jai. So, dinidescribe natin yung kaso natin kay Jai dito na yung paggawa niya doon sa verb ng gokakushimasu o yung pagpasa ay madali, easy lang daw. So, kay Jai ito, syempre. Right, thank you so much po. Okay, nice work po para sa ating participant. Yun lang naman po yung ating
sinusubukang gawin dito po? I-describe natin sa kung paanong paraan nagawa yung action. At yung sagot nga ay madaling itong nakapasa ang ating participant na si Jai sa kanyang pagsusulit. Okay, so thank you so much po, Miss Michelle. Good job po sa inyong reading and translation. Okay. Sorry. Okay, good. Again, last participant was with Miss Michelle. Nice work. Okay. Isa pa siguro, no? Ay, sige. Okay. Alright, next person natin po na mag-e-ensayo din. Again, i-describe nyo lang sa kung paanong paraan ginawa yung nasabing action. How did they do the action po? Okay. Alright, next person natin. Okay, tawagin natin po si Miss Erica Bade. はい。早く泳げるようになりたいです。 Pattern natin ito kanina kahapon pala. Pattern natin po ito kahapon, yung yoni narimas natin po. Yung yoni narimas ay naging yoni naritay. So, meron na tayong dadagdag dyan. Sige po. 早く泳げるようになりたいです。 Mali po ba? Okay naman yung reading natin. Okay, go. Translate na po. Okay na po tayo doon. I want to be able to swim faster. Okay, pwede. Okay, Tagalogin daw natin yan. Gusto kong lumangoy ng mabilis. Okay, nasan yung to be able na part? Ano sabi nyo lang po, I want to swim faster. Yun lang yun. Gusto kong lumangoy ng mabilis. Nawala yung to be able na part. Sige po. To be able. Ano nga pala ulit? Want to be able. Gusto ko. Gusto kong maging mabilis lumangoy. Sensei? Yung maging yun yung narita. Hindi. Medyo awkward pakinggan yung Tagalog na yun Ay, sorry po. Medyo awkward yung pakinggan. Gusto kong maging mabilis. May something talaga. Parang may something sa Tagalog na natin. Sabihin natin. Gusto kong maging mabilis naman. Nalo ako sa Tagalog kasi, okay. Sige. Gawan natin ng paraan. Okay naman yung English eh. Pero ganito na lang. Sa paanong paraan natin po mata-translate yung English natin. Since meron yung English, no? I want to be able to swim faster. Ayan, nakuha natin yung English. So, kung English yung titingnan natin, kung yung English na sentence yung titingnan natin, paano natin ito gagawing Tagalog? Pilipino po ba? Yun nga. Kung this time, yung English daw na translation yung tingnan natin. Since, yun yung binigay na translation, okay naman siya. So, kung mas familiar po yung English natin, sa atin, paano natin ito i-translate, yung English? Paano mo sasabihin sa Tagalog yung I want to be able to swim faster?
Gusto kong hmm. Ah, hindi. Gusto kong lumangoy ng mas mabilis. Yun nga, I want to swim faster yan. Wala pa rin Dapat yung mas pa hindi Yung mas po, yun na yung faster. Mas mabilis. Faster, yun. Yun siya. Eh, kung sabihin natin, gusto kong lumangoy ng mabilis. Yun na yun. Gusto ko, I want, lumangoy, swim, mabilis, faster. I want to swim faster po yun. Nasaan yung to be able? Yun yung yoni, no? Yun yung yoni na part ng ating sentence sa Japanese at yung nawawalang parte ng English natin. O sige, yung English na lang yung tingnan po natin. Paano natin 'to gagawing Tagalog yung English natin po? Gusto kong makalangoy ng mas mabilis. Tanggalin mo yung mas, nagdoble na siya. Sige po. Gusto kong makalangoy ng mabilis. Yun, mukhang mas mainam pakinggan. Okay. Eh, mukhang talagang mas mainam siya pakinggan 'no, kumpara dun sa naging unang version natin ng translation. Okay, alright. So, pwede. Mukhang gusto ko yan. Yun na lang siguro din yung gagamitin kong translation nito. Sige po, one more time. Play yung inyong reading and translation po. Go. 早く泳げるようになりたいです. I want to be able to swim faster. Tapos, gusto kong makalangoy ng mabilis. Okay, that's it. So, papalitan ko na lang yung translation ko dito. Kasi yung ginamit ko matuto kasi. Okay, gusto kong matutong lumangoy ng mabilis. Gusto kong makalangoy ng mabilis. Pwede. Ano ba yung formation natin na pwede pa diyan? Gusto kong magawa, yun. Gusto kong magawang lumangoy ng mabilis. Pwede din yun, eh. Kasi yung ating yoni narimas ay to be able, yung magagawa. Then nun sa luma nating translation po. Ayun, so that's one. Gusto kong magawang lumangoy ng mabilis. Gusto kong makalangoy ng mabilis. Okay, there you go. Okay, thank you so much po. Okay, at nagawa natin nun ang translation yung ating pattern. Okay, thank you. At that's from our participant po sa ating example with adjective na naging adverb na po. Ginamit natin para ma-describe yung action po at ito ay gusto nga daw matutunan gusto nga daw magawa ng ating person na lumangoy sa paanong paraan ng mas mabilis nga daw. Okay. So I think we're good po para sa inyong unang example. Okay, thank you so much. Nice work po. Okay, next naman po tayo. Okay, nag-raise ng hand si Sir July. Sige po, Sir July. Sige, try ko. Kono keki wa amako sukurimashita. Mm-hmm. I made this cake sweetly. Sweetly? Sweetly man, ma'am. Pwede. Pwedeng sweet, pwedeng sweetly. Pero parang consistent. Pero sige, okay lang yan eh. Kaya one more time. Go. Kono keki wa amako sukurimashita. I made this cake sweetly. Tapos ang Tagalog, ma'am, guys, ginawa ko ang cake na to ng matamis. Wow. Okay. Okay, made sweetly. One more time, yung Tagalog natin po. Ginawa ko ang cake na to ng matamis. Okay, pwede. Okay, ginawang matamis or ginawa ko ang cake na ito ng matamis. Okay, pwede. Tama. Okay. Nice work po, Sir July. Baker po ba kayo, sir? Ma'am, dali naman, ma'am. Kaya star may kanji.
Wala na yung amay lang, no? Yung kanji natin po. Okay, thank you. Wow. Nice work po, Sir July. Okay lang yan. Okay, saan ba't dadami din po yung ipon natin na kanji po, no? Na nagagawa natin po ng pattern. Okay, so kono keiki wa amaku, amay. Yung ating adjective po talaga, amay. So, i-adjective yan. Di ko siya na-highlight dito. Ano, hindi ko talaga highlight talaga din. Parang ito yata yung last eh. Na meron akong ginawang blue. Dadagdagan ko to next time. Okay. So, amaku, amay, i-adjective. Cancel natin yung i, ginawang ku. So, nandun yung amaku natin po. At ito ay, syempre, panlasa. In-apply natin sa cake. So, sa paraang ito, natin po ginawa yung cake natin. Sa paraan ng minatamis natin siya. In other words. Okay, thank you so much po, Sir July, para po sa ating format. Yes. Aha. Ba't hindi siya gumagalaw? Okay. Oh, you got your passive verb. Yeah. Passive verb na kayo. So, bago na naman yung pattern ninyo. Eh. May bagong pattern tayo minasan. Hindi tayo makaka-proceed po, no, sa lesson natin na susunod. So, ibig sabihin, nasa lesson 36 na tayo ata. Nasa lesson 36 na kayo. Wow. Balik tayo po sa phone if that's the case. Dahil, yun nga, kailangan nyo ng, di pala 36 yan. 37 pala. Sorry. Okay, di pala 36 ito. Thank you po sa ano po minasan. No? That's actually lesson 37. Wow. Okay. Timing din po. Okay, so meron pa tayong natitirang oras sa inyong klase para sa formation ng ating passive verb. So, we're going to keep it there, pero kung continue natin ito sa cellphone po, gagawa tayo ng potential form. Okay, tamang-tama lang din para may weekend na dadaan at mapag-practicean nyo ito. Siyempre, gamitin natin po yung ating time para po sa pag-ensayo ng mga pattern dahil sa dami ba naman nila. May bago na naman kayo. Meron kayong potential form, meron kayong volitional form, and ngayon, meron kayong passive form. Okay? So, sige lang. Let me transfer you dito sa phone. Saglit. Doon ano. Okay, please confirm po minasan kung nakalipat na yung view dito sa phone. Okay na ba? Hello po. Hello minasan. Okay na, ma'am. Okay. I wasn't able to see your response po. Sorry. Okay. So, balik tayo dito, no? Dito na lang tayo. Dito talaga tayo sa cellphone po mag-formation para makita niyo yung pattern mismo na ginamit natin, paano siya nabuo. Siyempre po, okay, every time po na gumagawa tayo ng formation, minasan, onegaishimasu. Sundan po ito, i-apply para po sa inyong format. So, let's try. Okay. Kung goods na tayo dyan, no, sa inyong screen, let's clear. And gawa tayo ng passive form ng verb. Okay. So, syempre, unahin pa rin natin yung side ng group 1. Okay, this is your passive form ng verb. Passive form. Okay. So, ano ba yung sinatawag nating passive form ng verb po?
Ito sa English, yung ginagamitan natin ng by. Paano ba 'to masasabi yung by natin po? Ito kasi 'yan, okey? May verb tayo na naka-past participle, yun yung tawag sa kanya. Usually yung naka-en ito po minasan. So, for example lang ito para sa tinatawag natin passive form. So, sentence natin. So, may something pang nakadugtong diyan. Okay? Example. Ito yung tinutukoy kong past participle. Ito yung itsura ng verb, So, meron kayong eat na kain. Meron kayong eats na kain pa rin. Meron kayong ate, yung ate, yung spelling, okay, past tense. And this time, meron kayong eaten na past participle. So, ito siya, yung kadalasan na formation ng English na nakaganito po. Eaten, tapos by. Okay? So, yung by natin po, syempre, ay nakasaad doon sa doer natin. Sa pang-example natin po, no, sa English. So, I think familiar naman yung term natin po dito. Itong nilalagay natin dati sa mga project natin po. Okay, naglalagay tayo ng pangalan sa project natin na ang nakasulat ay submitted. Yan. Submitted by. Siyempre, yung nag-submit niyan, yun yung doer natin. Okay. So, yan. Ito yung passive form ng verb po. Itong eaten by, itong submitted by. Ito yung passive form ng verb na ginagamit natin sa Japanese. Okay, so, kailangan na ganyan somehow yung dating ng inyong translation. Tagalog naman, okay? Ano ba to? In kasi to sa atin eh. In. Paano ba sabihin yung in? Ito sinasabi ko po. Ibig ko sabihin dyan, for example, ano ba to? Gitlapi kasi yan sa atin eh. Yung term na yan, gitlapi. Infix sa English. For example, ito yan. Okay? Ito yung root word. Parang pagpapaliwanag sa inyo. Okay? Ito yung root word ninyo po, minasan. Okay? Yung root word ninyo ay yung tinatawag nating base form ng verb. Yung itsura ng verb na wala pa tayong ginagawang proseso. Hindi pa siya present tense, hindi pa siya future tense, hindi pa siya positive, hindi pa negative kung titingnan. Yung ganyan lang ba? Okay? So, itong base form na ito ng verb, okay, sa atin sa Tagalog, nagagawa itong passive form kapag may isiningit ka na infix sa gitna. At yung infix na yan, kay infix nga, ibig sabihin gitlapi, yung tawag natin dyan. So, pag sinabing gitlapi, ibig sabihin ganito yung format niya. For example, ito yung infix natin po na gagamitin. Infix, gitlapi, dahil nga may something pang nakalagay dito, may something pang nakalagay dyan. So, nasa gitna siya ng formation or nasa gitna siya ng inyong verb or action. So, yan siya. Ilalagay natin doon sa gitna ng root word para makabuo ka ng tinatawag nating passive form ng verb sa Tagalog. So, yan. Ito yung passive form natin na ilalagay natin sa gitna nung kain. So, ito siya, kain, ilagay natin sa gitna. Okay? So, yung equivalent o yung equals, okay, K. Okay, ito yung K natin, no? Yan. Lagay sa gitna, yung in. Tapos, yung natira na A-I-N. So, A-I-N. So, ito yung passive form ng verb sa Tagalog. So, nakakagawa din, mas complicated sa atin na actually. Kaya yung Japanese, madaling gawin kung ikukumpara sa version ng Tagalog. Yung English din, madaling gawin kung ikumpara sa version ng Tagalog. Sa totoo lang. Okay? Again po, itong formation natin na ito, okay, ay yung tinatawag nating passive form ng Tagalog po. Okay, ito ay nabubuo kapag ang inyong root word ay siningitan nyo sa gitna ng in natin na gitlapi. So, kung titingnan nyo yan, ang root word natin na kain, nilagyan natin ng in sa gitna, ito na yun. So, nabubuo yung word na kinain.
Siyempre, yung buy natin po sa Tagalog, yung nagiging ni. So, kinain ni doer, kung sino man po yung gumawa niyan. Okay? So, yun yung ibig natin sabihin dyan po, minasan. Hopefully, malinaw tayo, no? Nagtatagalog tayo dito po. And here goes your pattern. Alright. So, yun lang naman. Para ma-translate ninyo po kung sakali mang hindi familiar sa inyo yung passive form natin. Kung sakali lang. Okay? So, yun. In other words, ilagay nyo lang talaga sa gitna. Okay? Isingit nyo lang po in the middle of your root word, in the middle of your base form, kumbaga, yung in natin sa Tagalog. So, gawin din natin yan dito, no, para sa submitted natin naman na version. Again, yun lang yung process natin po, minasan. Okay. Actually, ganito ka-complicated mag-translate kasi kailangan mong sundan yung formation ng target language ninyo. Siyempre, kung mag-Tagalog ka, sundin natin yung rule ng Tagalog. Sundin din natin yung rule ng English kung mag-i-English ka. Kumbaga. Okay, Tagalog version. So, yun nga. Mayroon, yung eaten natin ay yung kain na nilagyan natin po ng infix o itong gitlapi natin na in sa gitna. So, kinain. Ni. Ang by doer natin po in Tagalog. Okay. Alright. So, we have the term submitted. O, sige daw. Challenge natin po, minasan. Okay, yung submit natin, okay, submit ang root word. So, ang root word na submit sa Tagalog ay pasa. Kasi nga submit eh. Pasa. Ano ito sa kanyang passive verb? Kung sisingitan nyo nung in sa gitna po. Sige, minasan, gawa tayo ng passive verb. You need to do it on your own po. Who would like to answer? Wala bang volunteer dyan? Okay, may sagot si Miss Karen. Si Miss Michelle. Pinasa. Nice work. Nice. Okay. So, we have that one. Tama po. So, nagiging, okay, pinasa. Okay, pinasa ni doer. So, yun yung submitted by natin po, minasan. Yeah, good job. Okay. So, again, okay, mukhang marami kasing nalilito, no, pagdating sa translation. So, kahit paano po, para sa formation natin ng verb, apply natin yung pattern din natin sa Tagalog kung paano gumawa. Para at least paano nagawa natin po ng formation, no, sa inyong cases. Okay. Are we clear po ba kung ano yung tinutukoy nating passive verb, minasan? Hello? Are we clear? Malinaw po ba? Yes, ma'am. Okay, sige po. Sige, dahil Japanese naman po yung gagawin natin. Siyempre, tapos na yung Tagalog-English eh. Yung Japanese naman po, yung focus natin this time. At may dalawa tayong version actually. Meron kayong polite na passive at meron kayong plain na passive. So, susundin natin ito siya. Okay, let's clear, let's clear. Mhm. So, again, we are still on the passive verb natin po, minasan. Yeah, this is for your group 1. Gano'n pa rin naman po yung kaso natin sa inyong group 1, 'di namang nagbago ito. Dahil doon pa rin tayo magsisimula sa inyong verb stem. Okay, palaging masaya itong group 1 sa kanyang verb stem. So, verb stem. Okay, ending. So, yung pinakahuling bahagi ng verb stem pa rin, yung bida natin dito. So, lista lang natin ulit yung kaso natin dyan. So, verb stem, ending, in, e, chi, ri, mi, bi, ni. Wait lang.
Excuse me. Oh my goodness. Excuse me po, minasan. Ichiri, maybe. Ni, i, oops, yi, and we got your she. Basta yan. Okay. So, ganun pa rin yung kalakaran natin dito. Balik tayo sa inyong verb stem. So, yung kaso natin dito po would be this one. Okay. Yung verb stem natin, dito na side, transform, ang ibig sabihin pa rin ng inyong arrow. Okay, ito ay na-discuss na natin po, no? Pag arrow, we meant to say, change to. Ang gusto nating sabihin. So, ang change to natin dyan ay sa inyong align. Okay? So, let's change to align. Ganun pa rin yung ensayo natin po. Right. So, syempre, dahil E ito siya na vowel, okay, magiging katumbas nito po, kamusta naman sa inyong align? Itandaan nyo lang po kung paano nyo ginawa yung inyong form. Special yung kaso natin no, sa isang ito. Paano tayo gumagawa ng form po, minasan? Alalahanin natin yun, no? Kasi yun ay konektado din po para sa inyong formation. Let's call on Miss Jenalyn Mendoza. Hello? Hello po, Sensei. So, kung gagawa ka ng form po na ang verb stem ay dito sa I, nagtatapo, tulad ng haraimas, paano ka gagawa po nito? Pag-change niya. Paano mo siya gagawing form? Haranay. Again? Haranay. Talaga? Naipon po. Harana. Ano ba tayo gumagawa nito? Okay, balik tayo po. Special ito siya. Special ito. The same kasi ito ng simula ninyo sa inyong form. Yung simula ng, ano ba? Yung simula ng passive form ninyo po minasan, itong ginagawa natin, ay parang katulad po sa start na ginagawa natin din doon sa inyong form. So, pwede nyo isipin po or alalahanin ulit, paano ba tayo gumagawa ng form dati? Hindi ko na matandaan, Sensei. Naku, balik po kayo sa lesson 17 ninyo kung hindi po matandaan po. Okay, nasa lesson 17 lang yan. Ibalikan niyo po ito, nasa N5 pa rin. Okay, let's try another person po since hindi maalala ni Miss Jenalyn kung paano ito kunin sa kanyang form. Again po, nasa lesson 17 lang, Miss Jenalyn. Okay, at saka pakinggan natin po yung kasama natin. Baka naalala pa nila. Okay, sino ba yung kukonsultahin natin dito, no? Para sa paggawa. Try natin po with, balik tayo daw with Miss Riza.
How about Miss Riza? Do you still remember yung starting ng inyong knife form po? Chins ay to E-line po. O-line? Ay, A-line? Kung sakaling ito yung verb niyo po, this is your verb, paano niyo siya gagawing knife form? Ano po? Haraimasu. Sandali po. Haranay. Haraimasu. What? Wanay. Harawanay po. Anong ginawa po ninyo dito sa E? Anong ginawa sa E po, base doon? Change E to wa. Mm. And Then? then anay. Okay, so i-apply po ito dito sa ating pattern. Sige daw. So in other words, yung E ay magiging Miss Riza, again po. Magiging change E to wa. Okay, that's it. So, Nine. okay, that's correct. Sa knife form ito, of course. Okay, good job. Okay, thank you so much po sa sumagot po. Okay. Right. So, yung sumagot natin ay si Miss Rize. Magkapatid yung pangalan ninyo. Okay, Rice pala. Bakit Rize talaga yung basa ko dito? Okay, Miss Rice yung sumagot ng 1, no? Okay. So, thank you. Okay, that was good. Okay, apply lang sa pattern na nagawa na-apply ni Miss Riza. So, yung ating E po, minasan, ay special pagdating sa kanyang A-line somehow. Katulad ito nung gumawa tayo ng verb knife form natin dati-dati. Okay. Again po, parang bumalik tayo no, sa paggawa natin ng verb knife form po na nandoon sa inyong lesson 17. So, yung mga verb stem na ito ay kailangang i-transform sa A-line. Maliban, except, dito sa E-line natin po. Iba yung partner niya kung iisipin. So, yung partner ng E-line natin, yung partner ng vowel natin na E mismo, ay hindi yung literal na nasa A-line niya tuloy. Ito yung special case natin, no? Sa iilang mga formation sa Japanese. So, katulad nitong E natin, kung dito talaga sa E, nahulog yung inyong verb stem, nagkataon na sa kanya nagtatapos yung verb stem. So, parang gagawa nga ng knife form ulit. So, yung E, para sa kanyang equivalent, hindi exactly the A-line, pero equivalent niya ay yung wa natin po sa formation. Parang nung knife form na po natin. Parang knife form natin po. Minasan. Okay. So, ganun din. Okay, this time, okay naman yung mga kasama niya. Ito silang lahat. Okay naman. Wala na silang kahit anong issue para sa mga natitirang verb stem.
ito lang siya yung medyo naiiba. Dahil yung version niya sa align ay itong wa yung gamit. Okay. Continue natin po. Ito po sa practice. Balik tayo kay Miss Riza. Okay, Miss Riza. Dito naman tayo po sa susunod. At ano ito? Yung totoong, ano na, yung totoong align na nila talaga this time. Sige po, Miss Riza. Hello, Miss Riza? Miss Riza Magaliano? Yes po. Okay. This time yung totoo, ito hindi naman talaga ito yung align, no? Parang ano lang, sabihin nating saling-pusa siya diyan. Pero yung iba, okay naman sila. So this time, hey, yung totoo natin sa case, no, with that E-line natin with Chi. Ano ito sa kanyang align? Sa Chi. Sa align po, no? Meron po ba nung chart? Nagbigay tayo ng chart sa inyo po last time. Okay, pwede niyo pong gamitin pa rin yun. Hindi naman po magbabago yung chart. Inanap ko pa po, Sensei. Align. Not. Hindi ko mahanap, Sensei. Ano ba ito sila sa kanyang formation? Chituta. Ano ba yung buong grupo nila? Kung meron tayong a, e, i, o, u, ka, ke, ki, ko, ku. Ano naman ito siya sa grupo niya? Ano yung grupo nila doon? Ano po? Eyeline. Yung grupo niya ba? Kung meron tayong ka, ke, ki, ko, ku. Ano ito siya? Sa Ki po. Okay, makinig po, no? Okay. Kung meron tayong ka, ke, ki, ko, ku sa Tagalog. Eh, siyempre yung Japanese may sarili din yung version. Yung sa kanila naman, okay, ganito. Tama. Ito yung pattern natin doon. Okay. Okay, we got ka, ki, ku, ke, ko. Diba? Saan ito napunta? Saan ito mahanap? Sa Ki po. Nandito siya sa ki? Hindi ko siya mahanap dito eh. Hello. Saan siya diyan? Kaki, ku, ke, ko lang yung nandoon. Ano palang basa natin dito po? Che. Saan siya mahahanap? Tachi. Tutito. Chituta. Naku, mukhang babalik tayo ng pag-discuss ng chart po, minasan. Since hindi pa kayo familiar sa chart ninyo kahit nasa N4 level na po, no? Nagbigay po tayo po ng chart. Nasa inyong GC pa rin yun. Yung GC natin na luma. Ay, ito. Ilan.
Hindi po ba kayo familiar sa chart, minasan? Ito yung chart na tinutukoy po natin. Ay, familiar? Sa taro po siya, ta. Ito, nakita ko na po. Siyempre, nasa screen natin po, minasan. So, yun yung nakikita natin na chart. Friza, Sa tapo. ano yung align niya? Ta. Ano po yung align? E as in eagle? Ano yung align? Align yung Chi. pinag-usapan nating grupo. Chi. Line. Line. Pakinggan po yung tunog. Te Line. po, te. Ano naman yung O line niya? To. Ano yung U line? Chu. Yun po yung tinutukoy natin po na lines, minasan. Okay, balik tayo ng discuss, no? Para sa inyong chart. Sige. Okay. So, sa Japanese po, meron tayong chart na ginagamit. At naka-arrange ito sila base sa vowels. So, pag sinabi nating align, ito yung linya nila po. Okay, yung kanilang vertical na arrangement. Depende sa ginamit na vowel. Pag sinabi nating vowel, ito yung a, i, u, e, o. So, kung paano naka-arrange yung mga vowel na yan, ganun din po yung arrangement ng inyong chart. Okay, yung chart natin ay naka-per row naman po tayo dyan. Okay. So, kailangan nating tandaan yung formation ng inyong chart dahil nagagamit pa rin ito sila po. So, pag align, lahat ng may a sa pagkaka-pronounce. A, ka, sa, ta, na, ha, ma, ya, ra, wa, ga, za, da, ba, pa. Lahat ng a yung pronunciation. A line, syempre. So, yung E line, lahat ng E. So, E, ki, shi, chi, ni, hi, mi, ri, gi, ji, bi, pi. Okay? Sana po malinaw na yung arrangement natin para sa inyong chart. Depende sa tunog ng vowel yung arrangement na yan. Okay? Of course, may kaso din tayo po para sa row. Yung row natin dyan ay yung sa consonant naman po natin na tunog. Ano ba yung consonant? Ito ay natutunan natin po elementary or kinder pa lang yata para meron na. Okay. So, kinder or elementary, itinuro na sa atin yung consonants. So, yung consonant, madaling sabi lang, no? Basta hindi a, e, i, o, u. Ganun. Basta yung letter ay hindi yung a, e, i, o, u natin. Basta hindi sila. Okay, yung letter, consonant yan. Kasi nga, 5 lang sila na vowel. A, i, u, e, o. Yan. A, e, i, o, u. Sa Tagalog pa. So, kung hindi itong 5 ito, yung letter ninyo, then consonant yun. So, yun, consonant naman natin po. Ito yung arrangement naman na nakahiga. Horizontal. So, yung arrangement natin, yung consonant. Okay, yung row nga, nakapangalan mismo sa consonant.
So, K-ro. So, lahat ng may letter K. Ka, ki, ku, ke, ko. Then we have S-ro. So, lahat ng may S. Sa, shi, su, se, so. Somehow, may special tayo sa T-row natin po. Meron tayong CH. Walang letter T kahit anuman sa spelling o sa pagkakasulat. Pero nandyan siya. Okay? Hindi ito na po pronounce ng Japanese po, minasan. Yun yung pinakamalapit. Pero yun, again, yung arrangement ay according sa kung paano hinilera, inihiga, kumbaga, yung mga vowel ninyo. So, nandun yung ta, chi, tsu, te, to. Sunod sa a, i, u, e, o natin po. May dalawang special tingnan, yung CHI na chi, tsaka yung TSU na tsu. Pero at least kahit paano. Yung tsu naman may letter T eh. Okay naman eh. Eh, itong chi lang talaga yung talagang masasabi mong parang ampon ng pamilya nila dyan. Kasi wala siyang kahit anong T sa katawan, pero nandyan siya. Okay? So, kung hindi pa po memorize, hindi pa po familiar yung inyong chart, okay? Pag-practicean po ito po minasan. At alalahanin natin dahil every now and then nakakabalik kasi tayo po para sa formation. Again po, kung hindi pa rin tayo familiar sa arrangement nila pagdating sa chart, okay, balikan lang natin yung chart ninyo po. Kung hindi talaga magawang ma-memorize, kahit paano, magtago tayo ng copy ng chart po para tingnan na lang natin every time kapag kakailanganin sila sa pattern. Kung di talaga magawang ma-memorize. Kahit paano may chart naman na pwedeng balikan, pwedeng tingnan ulit. Okay. Magtago lang kayo ng copy nito, okay na yan. Alright. So, hindi natin natapos po, minasan, yung discussion natin sa passive form. So, yun na lang. Yung chart na lang siguro, tsaka yung mga previous sentence, yung pag-aralan ninyo over the weekend po. Okay? Since hindi natin nagawa, no, tapusin yung passive form. Okay? So, yun supposedly yung gagawin natin dito. Pero anyway, di naman talaga matatapos yan siya kasi group 1, group 2, group 3 pa tayo eh. So, yun na lang. Yung chart na lang po, yung masterin natin po yung arrangement para familiar sila. Para next time, kapag kailangan ulit natin gamitin yung formation doon, diretso natin sila masusupply. So, hanggang dito lang po muna tayo po minasan. Then, maraming salamat po ulit no, sa pag-attend. At thank you so much po sa effort sa paghahanap no, ng inyong mga kanji po na nagagamit sa inyong sentence. Siyempre, continue pa rin yung practice natin over time since may weekend tayo, makakapagpahinga tayo ng slight. Pero huwag natin kalimutang silipin yung magiging lesson natin. Nakapagpadala na tayo no, ng hanggang lesson 40 po na slides. At yun na lang po yung inyong pagsikapang buuin over time sa inyong mga example bilang assignment. So that would be it po tonight. Maraming salamat po sa ating mga naging participant. And continue po sa mga practice po doon sa mga kasama din natin na medyo kailangan pa pong mag-review siguro ng ilang mga patterns, okay, especially sa side ng N5 at pati din po sa ilang format natin na nagagamit. Since nakakabalik tayo sa potential form, nakakabalik tayo po sa inyong dictionary form, nakakabalik tayo sa inyong ta form, ganyan, every now and then. Kasi nga hinihingi ng pattern eh. So wala tayong magawa. Kailangan talagang mag-review kung hindi pa sila kabisado. Normal naman po yung makalimot minasan. So yung pinaka-the best natin pwedeng magawa would be to every now and then magbalik tanaw doon sa lesson. Sana nandun pa yung notes ninyo po doon sa N5 para meron kayong masilip po at paano. Right. So, hanggang dito na lang po tayo po minasan. Maraming salamat po ulit. Thank you so much sa effort, sa hard work, and konti na lang yan, no? Makakatungtong na tayo ng line of 4. Then, down na tayo sa last 10 lesson. Konting-konti po. Konting-konti na lang po yan kung isipin natin. Maikli lang naman yung mga slides. Parang 5, 4 lang yung slides per lesson habang tumatagal. So, push lang. Yes, pasasaan mo, tatapos din po yung inyong journey sa N4. Sige po.
ぜひ、どうもありがとうございます。お疲れ様でしたpo minsan. Have a good weekend at review lang po tayo ulit. Thank you po ulit. Okay, you may now exit the call. Thank you. Thank you po, guys. Okay lang yan. Kaya po natin 'to. Lahat tayo dumadaan ng ganitong ano talaga, ganitong something. Sige po.